We have infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solate. Yes, good morning, Doc. Thanks again for joining us today. Hi, good morning, Diego. Good morning. Okay, Doc, syempre unang katanungan natin diyan, ano po ba 'yung simptomas ng COVID-19 subvariant na KP2? Naiiba po ba 'to dun sa mga iba pang mga naging COVID variants natin? Well, walang pagkaiba ang mga sintomas nitong bagong variant na KP.2. Yung ubo, sakit sa lalamunan, minsan may lagnat, at minsan pag mga matanda, talagang yun yung medyo nagiging severe ang mga manifestations niyan. Kadalasan dito ay nawawala within 3 to 5 days, nawawala yung lagnat, nawawala yung ubo. And at the same time, kung ikumpara natin to sa ibang variants before, kagaya ng Alpha and Delta, mas lower ang severity nito, no? So ibig sabihin, parang influenza, parang upper respiratory tract infection na ang course niya hindi ganoon kalala kumpara noon sa mga ibang variant. Pero ang payo lang natin dito sa mga vulnerable population, kagaya ng mga 60 years old and above, no, na wag pa rin magiging kumpiyansa dahil ito yung mga nakikita naming na-admit ngayon sa mga ospital dahil nga medyo nahirapang huminga or nagkakaroon ng komplikasyon doon sa mga comorbidities nila. Now, Doc, I'd like to ask us about yung, kasi karamihan po sa atin dito sa bansa ay vaccinated na rin. But how effective is our vaccines and even yung boosters natin against these new subvariants that are coming out? Yung mga data ngayon, alam naman natin na pag after 6 months to 8 months, yung mga bisa ng mga bakuna talagang bumababa na yan. Wala na tayong ganong taas ng protection. So ibig sabihin, merong chances na mataas ang chance na pwede ka pa rin magka-infection maski bakunado ka pa, no? Pero yung punto ng bakuna na benefit na hindi ka maging severe, medyo yun yung mami-maintain doon sa mga nabakunahan. So ang ibig kong sabihin, meron pa rin konting benefit yung mga nabakunahan dahil kung titingnan natin, ikumpara natin doon sa walang bakuna o hindi kompleto yung bakuna, mas mataas yung risk na mag-severe ang mga walang bakuna kumpara doon sa may mga bakuna. So linawin ko lang in connection with that. In other words, sinasabi mo, Doc, we will still get yung symptoms, pero hanggang sa mild lang tayo. May iwasan, high chance may iwasan ang very severe symptoms. Yes, correct, Diego, no? Kasi alam naman natin na ang mga bakunado, meron ka pa ring konting antibody dyan na natitira to protect us against severe. Kumpara doon na pag makapitan ka, pwede kang makapitan pero mas lower ang chance mo na maging severe. Okay. Having said that, do you recommend po ba, Doc Rodgy, na magkaroon tayo ng updated vaccines for this variant soon? Well, kung gugustuhin natin na merong gano'n na paraan na makakuha tayo ng updated vaccine, mas maganda yon. At ganito lang, linawin ko lang, pag meron naman tayong mga ganitong klaseng updated na mga COVID vaccine, hindi na ito para sa lahat. Nakalaan to or itatarget natin itong mga bakuna na to doon sa mga vulnerable population. Kailang ang problema, wala tayong ganitong klaseng bakuna ngayon na available sa Philippines. Yeah. Doc Ronji, I just want to clarify lang din po regarding the transmission rate nitong current COVID subvariant na pinag-uusapan natin. Gaano po ba kataas o kabilis yung transmission rate nito base po doon sa hawaan na nangyayari sa Singapore? Well, ang nakikita dito sa mga bagong mga variants na to, nakakahawa pa rin, pero yung yung pagbilis ng pagkahawa, hindi na sila ganoon kabilis, hindi kagaya ng mga previous variant, no? May marami kasing factors diyan para mahawaan ka. Unang-una, ano ba yung immune system mo? Mababa na ba or mataas pa? Pangalawa, bakunado ka ba or hindi bakunado, no? At saka pangatlo, kung ikaw ay medyo may edad na, talagang mataas na pwede kang mahawaan anytime, no? So, yun yung risk categorization sa paghawa, no? Pero itong ang anyo ng virus, kagaya pa rin ng mga previous viruses na pag nandoon ka sa mga mataong lugar, mataas ang risk ng chance, especially doon sa mga areas na
walang ventilation. Yes, Doc, may nilabas silang figures no, about yung ilan ang cases na na-detect dito sa Philippines. But ang question ko is, siyempre hindi po lahat nagpapatest. So, is it possible na mas malaki ang figure kasi taking into account na very few people have themselves tested for COVID? Actually, tama ka dyan, Diego, no? Kasi hindi na natin kinocompute yung mga positivity rate ngayon dahil unang-una, hindi na natin na-require din ang magpa-test lahat ng magka-sintomas, no? Siguro, ang estimate natin dito, marami pa rin nahawaan dito, kaya lang, hindi na natin ma-differentiate kung COVID to or flu ba to or other viruses, no? So, ang point ko lang dito na in times na ganitong mga klaseng tumataas ang upper respiratory tract infection, huwag nating kalimutan na pwedeng COVID yan, pwede ring influenza yan, pwedeng respiratory syncytial virus na halo-halo na. Pero ang pinaka-importante pa rin dito na mag-ingat ang mga tao, especially for those na mga mataas ang risk na mag-severe infection. Doc Ronjin, lastly, I remember nagdi-discuss yun na to before, during yung mga first few months ng pandemic. Pero para lang po ma-refresh kami dito, and of course our viewers, paano po ba nangyayari itong pagkakaroon ng mutation ng mga variants na to, specifically in COVID? Is it because po ba may mga taong hindi nakapag-vaccine, kaya po nagkaroon ng mga subvariants? Can you explain it to us again? Yes, no. So ang mutation kasi is an adaptive capability ng virus, no. So normal nila yan behavior na they want to survive in the environment. Yes. Sa tao yan, no. Kasi ang virus naman hindi naman nabubuhay outside of our body. So as long as there is people that is vulnerable, ang virus pupunta doon sa isang tao. At doon sa isang vulnerable na tao, doon sila mag-mutate because yung immune system ng vulnerable population hindi kayang pipigilan ang mutation. So, ibig sabihin, as long as there is people that are vulnerable and getting this infection, talagang nag-mutate ang virus. Kaya nga, ang punto natin dito, maski sasabihin pa natin, nilift na natin yung pandemic response, nilift na natin lahat ng mga policy natin in terms of response natin, payuhan pa rin natin ang mga matatanda na anytime, they're always at risk of getting all of this type of infection. And this is where the mutation can occur doon sa mga ganitong population. Yes, Doc, this last question before we let you go. Of course, we'd like to ask you, kasi madaming katanungan about issues like this. People have been asking na, for example, you are vaccinated for, let's say, pneumonia. Ay karamihan kasi rin sa COVID-19, ang secondary infection that really causes the severity to increase are yung cases ng pneumonia have been reported, no? If you have pneumonia vaccine, Doc, ligtas ka rin ba sa severe symptoms ng COVID? Ang pneumonia vaccine, wala siyang protection doon sa COVID, no? Pero mas mainit na rin magpabakuna ka sa pneumonia, magpabakuna ka sa influenza, at least meron ka ng protection doon sa dalawang mikrobyo that can also cause the same clinical manifestation and risk and severity with COVID. So, ibig sabihin yan, mas less na ang risk mo na mag-develop ka ng severe except for COVID kasi wala kang bakuna. Okay. With that, we'd like to thank you for joining us today at infectious disease. At Branch Infectious Disease expert, Dr. Ronjin Solante. Thank you so much. Thank you and good morning. Okay, malinaw naman. Nag-freeze ang brain ko. Kalimutan ko yung Kain ka show. muna ng kain ka muna ng Hindi, malinaw na we should not panic. But then again, parang sinasabi ni Dr. Ronjin, huwag rin tayo magpakampante. Because hindi naman niya sinabi totally with the vaccine mawawala ang severe. The word he used was high chance na hindi katamaan ng severe. So those who are vaccinated, pwede ka pa magka-severe infection. Ingat pa din, diba? Avoid crowded places and of course, wear your mask as much as possible. And as much as possible, kung wala ka naman lakad na importante, budget mo yung oras mo.